Hindi pa po sir kasi walang matibay na ebidensya sa kanyang pagkakakilanlan kasi nga ewan ko kung nakita niyo na parang na-post na sa social media, Mm. nakamotor siya na NMAX na black na walang plate number, and then naka-black na jacket na may hood, then naka-sombrero pa, tapos naka-mask pa. Kaya litaw lang niya yung mata niya eh. Siguro kung merong makakapag-identify nito, yung kilala ng tao na to. Kaya nga sasabihin ko sir, makakatulong yung reward na 300,000 plus 300,000, 300,000 from the mayor and 300,000 from the Abbas family. Sana may mag-surface at sana kung may information, diretso sila sa station 1, station 2, station 1. Wala pa sir kasi nung initially in-interview si Ma'am Mildred, sabi siya na wala naman siyang alam na kaaway naman. And kung kay Attorney Abbas naman, hindi naman siya doon tumitira. Ang pagkaalam ko, Davao na siya tsaka Manila eh. Ang nakatira doon na pagkaalam ko si Ma'am Mildred, yung anak niya na babae tsaka yung son-in-law niya na I forgot to ask their names. Parang nanay yata kasi si Ma'am Mildred is 74 years old na. Pagkaalam ko po nanay kung di ako nagkakamali. Ang sabi ko is nanay. Under investigation po lahat. Ayaw naman po namin magmadali. Ayaw naman po namin manghula. Baka ma-fake news tayo or magkamali tayo na pangit naman tingnan. So itong pangyayaring to is unti-unti nating inimbestigahan, step by step. Kumukuha tayo ng mga information, mga possible witnesses kung meron man. Yun, initially meron nga nahagip ang CCTV. Problema, nakabalot ng katawan ng tao, pati kukuyatan, hindi mo ma-identify kung makita mo. So siguro, malaking tulong nito yung tao na may kilala dito. Di ba, bahay ka man o kakilala, kung alam mo yung klase ng motor niya, kung alam mo yung mga sinusunod niya damit, posible mo ma-identify. Pero other than that, kung hindi natin kilala yung tao na ito, parang nahihirapan tayo. Pero gagawa tayo ng paraan para malaman natin ang pagkakakilala ng suspect. Kung sir, kung nakita niyo yung footage, yung video, yung mga picture, kasi kung titingnan mo talagang, kung hindi mo talaga kilala ang tao na ito, mahihirapan ka eh, kasi balot ang mukha at saka katawan. Yun lang din ang kinalat nila. Hindi ko, baka hindi ko alam asa ng source niya. The same tayo ng nakunan na source, nakunan na footage. Alam sa bahay nila yun sir eh. Parang hindi kaya sa bahay nila malapit yun kasi tinitingnan namin sa nako yung CCTV footage na yun. Pag camera, update ko kayo, text ko kayo na kung may update na. Hindi po. Ang pagkaalam ko is sa city government lang yung 300,000. Ang pagkaalam ko lang na dalawang tag 300, yung grenade throwing incident, ang 300 manggagaling sa, kung di po ako nagkakamali 300,000 manggagaling sa Abbas family. Ang 300,000, sure po ito, manggagaling sa city government, courtesy of our mayor, si Mayor Bruce. Meron po, 300,000 manggagaling po sa city government. Ang nakita ko po na doble lang, yung sa grenade throwing kasi pagkaalam ko, magbibigay ng another 300,000 pesos ang Abbas family. Yes, nagbase po kami sa pagtatanong. Kahapon nandun ako and then pinatanong ko sa investigator kung may threat na natatanggap. But initially, according to Mr. Tato, wala rin daw siyang kaaway. So, it's a little bit puzzling kumbaga sa part niya. Bakit nangyari sa kanya yon? Pero hindi po kami titigil doon. May nasaktan, may namaril. Siyempre, sigurado may responsable dyan. Yan po yung hahanapin namin. Oo. Hindi ba work-related yun, sir? Sa ano niya? Possible. Hindi po namin tinatanggal yung angulo na yan. Lahat ng posibleng angulo yung tinitingnan natin. Magkakaroon din, time will come, magkakaroon kami parang elimination. Eliminate namin yung mga malalayong angle and then magko-concentrate na isa or dalawang angulo and then finalize ang angulo para matumbok natin ang motibo ng pagpamamaril. Well, meron tayong regular conduct ng checkpoint operation. Siguro adjust lang namin ang lugar kung saan magkakandak and dadagdagan namin yung patrolling namin. Particular, doon sa mga pinangyarihan ng pamamaril at paghagis ng granada. Sa LR Sebastian Street, tsaka sa may Purok Nara, sa may RH3 yata ang Purok Nara, doon sa pinagagisan na granada. Merong mga unvalidated reports. So lahat ng reports na pumapasok sa amin, hindi namin sila binabaliwala. Binavalidate po namin lahat. Hindi po nawawala yan mga reports regarding the threat groups, regarding bombing. Meron po palagi yan, kaya lang hindi na lang namin yung na-announce. Binavalidate na po namin and then kung anong dapat na action na gawin namin, ginagawa namin sir para maiwasan yan.
Masasabi ko lang po, wag po tayong mag-alala dito sa Cotabato City. Ang Cotabato City is generally ordered and peaceful, and we consider those cases distinct, separate, and isolated. Ang ano lang ko, panawagan ko lang po, sana makipagtulungan nating mga kababayan. Paulit-ulit kong sinasabi, ang public safety and security is everybody's concern. It is not only the concern of the PNP, the media, the city government of Cotabato, and other law enforcement agencies. It is everybody's concern. So magtulungan po tayo. Hindi po nating iasa sa isang tao o sa isang agency lang. Dapat po magtulungan tayo.